pagbati na kapayapaan sa atin mga kanyubi. Ngayon ay nandito na tayo sa Bisayang Village. So Barangay Tapul po ito mga kanyubi. At kung inyo matatandaan, ito po yung ating kinake up ng nakaraan yan. So mapapansin nyo po, nagputol na po tayo dito ng discharge kasi nga po nag-oil testing tayo at ang ating suma total na observation ay ito pong makina na ito ay naging loss compression. So ito po ay inverter, no? Then at napagpasyahan ng ating customer na magbalita lamang ng bagong compressor at ito ay i-convert natin into manual. So ito po yung ating makina. Yan. So ito po ay ating ipapalit. Then ito ay disable na natin. So ito yung lagi natin sinasabi kapag nasira ang inyong mga inverter na freezer o refrigerator. So wag na kayo magtaka na ipaayos nyo into inverter rod kasi nga po may kamahalan talaga ang mga compressor na ganito. Then kapag inayos at ibinalik sa dating kalagayan ay hindi natin masasabi na talagang ito ay tested natin na tumatagal. Pero yung ganitong mga pamamaraan na i-convert natin into manual ay nasusubukan naman natin na ito talaga ay tumatagal. Kaya medyo hindi naman nasasayang yung binabayad sa atin ng customer. So umpisa na natin mga kanyubi. Unang gagawin natin ay tatanggalin muna natin ito at isasalpak natin itong bagong makina. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bago ang lahat, ipapakita muna natin yung ating pamamaraan kung paano tayo mag-flashing. So pagka magko-convert kayo mga kanyubi, lagi po kayo magpa-flashing dahil ang refrigerant po na ito A600 yan. Then yung ating pagko-convert ay ginagamitan natin ng 134A. Kapag hindi tayo nag-flashing, so anong mangyayari? Pwede pong hindi natin mapalamig ang isang freezer na ito dahil ito po ay may R600, talagang hindi pwede magkahalo, ano? So mapapansin niyo mga kanyubi, nagputol na po tayo dito. So dito po natin papalabasin yung ating flashing. So ang pinagpa-flashing ko dito mga kanyubi ay liquid na 134A para smooth ika nga yung pagdadali mamaya after natin mag-reprocess. So hindi ko na ipapakita sa inyo mga kanyubi yung pagpa-flashing natin dahil sa mga veterano nating mga technician, alam na ito. So papakita ko na lang sa inyo pag magkakarga na tayo. Oh my God! At ang freezer na ito mga kanyubi nga pala ay halos nasa 6 na taon na, no? So mga nagtataka na mga customer natin dyan, mga naayusin natin sa iba't ibang lugar na bakit ang inyong mga inverter ay madaling masira. So ito yung patunay na hindi lahat talaga nakundura ay hindi naman masabi natin na talagang hindi na tumatagal. So mantakin nyo mga kanyubi, ito po ay 6 years na dito sa ating may-ari, pero ngayon lang po ito nasira. Kaya sabi ko nga, palagi ko din sinasabi na ang lifespan ng ating mga inverter ay hanggang 7 years lang. Swerte po kapag nalampasan ng mga inverter ang 7 years na taon, ano? So 3 years nagkakasakit na po yan, then utay-utay na po masisira. At ito, masasabi natin na maswerte yung ating customer dahil nga tumagal ito ng ganito katagal. Sila mga kanyubi, balikan ko kayo. Okay, matapos ang mahaba-habang oras mga kanyubi ay meron na tayong nagagawa na output, no? So ito na po yung ating finished product patungkol po sa pagpa-flashing. So nakapag-flashing na po tayo sa evaporator at na-flashing na rin po natin yung ating condenser, no? So ginagawa po natin ang pagpa-flashing dahil nga po ay ito ay conversion, no? So ibig sabihin yung dating Frio na ito R600, then yung ating kinabit ay 134A, kaya kailangan po natin na linisin talaga ng maayos yung kanyang system. So mapapansin nyo mga kanyubi ito, so mayroon na tayong filter dryer, nakapagkabit na rin po tayo ng access valve, no? Then yung ating suction ay hindi pa natin kinakabit kasi nga po magta-try pa tayo magpaandar mamaya at titingnan natin kung may lalabas na hangin dito. So kung mapapansin nyo mga kanyubi ito, every time na magpapalit po ako ng filter dryer mga kanyubi ay nagdudugtong po ako ng extension papunta dun sa kanyang bakal. So kapag nagdirekta kayo na ihinang yung filter dryer natin dito sa bakal ay medyo nasusunog po yung ating filter dryer, kaya mas maganda po, mas mainam na magkakaroon kayo ng extension na malayo dito sa kanyang filter dryer. So yun lang mga kanyubi, ngayon mga oras na ito magbabacuum na tayo at ayusin na natin yung ating setup at mamaya-maya lamang tayo magkakarga na ng 134A. So ito po yung ating pangkarga at ito yung kanyang dating makina. Ayan. Okay, matapos ang mahaba-habang oras mga kanyubi ay may nakukuha na tayong positive 10. Ayan. At mainit na din ang ating filter dryer at ang ating amperahe ay 1.1. So ngayon, ito na yung pagkakataon natin mga kanyubi na iiwanan na natin ito at least mga 1.5 to 2 hours. At babalikan natin, saka lang natin bubuksan yung loob kung lumalamig na, ano? So nandito pala tayo mga kanyubi sa barangay Tapul, Sitio, Bisayang Village, no? So ito po yung bahay ni Kuya George dito. Nandito lang tayo sa may court, yan. So paalala mga kanyubi, ito po ay convert yan. Okay? So ngayon, ay kakain muna ako tapos balikan natin to maya-maya lamang. So matapos ang ilang oras mga kanyubi na ating pag-obserba, ito na po, meron na tayong finished product at ito, ngayon ay nakasaksak pa rin siya dito mga kanyubi. Tayo inalis na natin yung ating
gauge at yung ating pangkarga. So nakagayak na tayo dahil may pupuntahan pa tayong isang magpapagawa sa atin, no? So dito din po sa Visayan Village. Ito po yung ating finished product, mga ka-newbie. Yan, kung napapansin nyo, medyo talagang napakaganda na ng ating pagmumoist ng ating suction. So tingnan naman natin, mga ka-newbie, yung ano natin, alamig ngayon. So nagkarga na po ako kanina ng tubig. Titingnan natin kung tumigas na. Yun, o. Okay. So ito, nabutas na pati. Yan. Okay. Then, ito yung kanyang first layer. Yan. So napakaganda na po ng kanyang lamig, mga ka-newbie. Tingnan natin dito sa ilalim. Ayan. So talaga nag-uusok-usok na. Okay. So yan lang, mga ka-newbie, yung ating ginawa sa araw na ito dito sa Visayan Village. At muli, doon sa mga nagtatanong bakit kailangan nating mag-convert into conventional. So ito po ay inverter. Ginagawa nating non-inverter. Ito po yung motor niya. Yan, dahil nga po ay pagka bumili tayo ng ganitong uri ng mga kompresor ay talaga na may kamahalan. Unlike po kapag bumili tayo ng ganito, so talagang malaki ang bawas. Sila, mga ka-newbie, sobrang init sa araw na ito. Nawa ay may nakuha kayong tips o idea sa paggawa natin ng convert. Mga minsan, mga ka-newbie, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano naman mag-wiring ng mga ganitong uri ng refrigerator o ganitong uri ng trabaho. So, inverter to non-inverter. So mga minsan po ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring. Yun lang, mga ka-newbie, salamat sa panonood at patuloy na suporta sa ating mga vlog. Salamat, mga ka-newbie, at God bless po.